Malamig ang sahig! Iyon ang unang pumasok sa isip ni Amelia. Malamig at matigas, dumidiin sa kanyang likod at pisngi. Isang matalim na kirot ang biglang gumuhit sa kanyang tiyan, kasabay ng pagkalat ng init na hindi niya maintindihan. Sinubukan niyang bumangon, ngunit parang may mabigat na nakadagan sa kanyang buong katawan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat, parang isang panaginip na ayaw maging malinaw. Isang figura ng babae ang nakatayo sa kanyang harapan. Ang mukha nito ay walang emosyon. Si Selena. Anong ginagawa niya rito? Automatikong napahawak si Amelia sa kanyang sinapupunan. Ang baby ko. Ang huling naaalala niya ay ang matamis na ngiti sa kanyang labi habang pinagmamasdan ang 4D ultrasound picture ng kanyang magiging anak. Ang munting ilong, ang mga munting kamay na nakakuyom malapit sa mukha nito. Ang kanilang anghel, ang bunga ng pagmamahalan nila ni Nathaniel. Kanina lang, ang mundo ay perpekto. Nakaupo siya sa malambot na sofa sa pribadong waiting lounge ng ospital, isang pribilehiyong laging tinitiyak ng kanyang amang si Alexander Hartman. Ang amoy ng antiseptic ay hindi nakabawas sa kaligayahang nararamdaman niya. Bawat sulok ng lugar na yon ay tila nangangako ng bagong buhay. Hawak niya ang kanyang cellphone, pabalik-balik na tinitingnan ang larawan ng ultrasound. Hindi niya mapigilan ang sarili. Ipinadala na niya ito kay Nathaniel na may caption na, "Our little angel is waiting for you, Daddy. We love you." Sumagot agad ang asawa niya, "I'm on my way, my love. I love you both more than anything." Napangiti si Amelia. Nathaniel, ang kanyang perpektong asawa, ang lalaking nagturo sa kanya kung paano magmahal ng buong buo. Lumaki siyang nasa kanya na ang lahat, pero si Nathaniel ang nagparamdam sa kanya na siya ay sapat. "Mama Amelia, gusto niyo po ba ng tubig o juice?" Tanong ng isang nurse na sumilip sa pinto. "Okay lang ako, salamat." Magalang niyang sagot. Sanay na siya sa ganitong atensyon. Ang pagiging isang Hartman ay may kaakibat na pribilehiyo. Muli niyang ibinalik ang tingin sa hawak na larawan. Hindi niya mapigilang isipin ang magiging reaksyon ni Nathaniel kapag nakita na nito ng personal ang kanilang anak. Siguradong maiiyak ang asawa niya. Masyadong malambot ang puso nito. Isa sa mga katangiang minahal niya. Isang pamilya. Iyon lang ang pangarap niya. Isang masaya at buong pamilya, malayo sa malamig at kalkuladong mundo ng kanyang ama. Bumukas muli ang pinto ng lounge. Inangat ni Amelia ang kanyang ulo. Ang ngiti ay handa ng sumilay sa kanyang mga labi. Inaasahang si Nathaniel na iyon. Ngunit hindi. Isang pamilyar na babae ang pumasok. Si Selena Drake, isa sa mga project managers sa kumpanya ni Nathaniel. Maganda ito, matangkad, at laging may determinasyon sa mga mata. "Selena?" Nagtatakang tanong ni Amelia. "Anong ginagawa mo rito?" Ngumiti si Selena, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiting iyon. May kakaibang lamig doon, isang bagay na ngayon lang napansin ni Amelia. "Napadaan lang, Ma'am Amelia. Narinig ko kasing may check-up ka ngayon. Gusto ko lang sanang mangumusta." Tumayo si Amelia, kahit pa medyo mabigat ang kanyang pakiramdam. "Ganoon ba? Ang sweet mo naman. Okay na okay kami ng baby. Actually, kakatapos lang ng ultrasound. Gusto mong makita?" Sa pagiging inosente niya, inabot ni Amelia ang kanyang cellphone para ipakita ang larawan. Ngunit hindi ito tiningnan ni Selena. Ang mga mata nito ay nakapako sa nakaumbok niyang tiyan na may halong inggit at isang emosyon na hindi mawari ni Amelia. Isang emosyon na nagpatindig ng balahibo sa kanyang batok. "Napakaswerte mo, di ba?" Mahinang sabi ni Selena, ang boses ay tila laso na gumagapang sa tahimik na silid. "Nasa'yo na ang lahat. Pangalan, pera, isang perpektong buhay." Kumunot ang noo ni Amelia. "Selena, are you okay?" Humakbang palapit si Selena. "Okay?
Kailan ba ako naging okay? Habang ikaw, nabubuhay sa isang palasyo. Samantalang ang iba sa amin, kailangang magkandakuba para lang sa mga tira-tira. Hindi kita maintindihan. Nagsimulang kabahan si Amelia. Aatras sana siya, ngunit huli na ang lahat. Ang hindi mo maintindihan, Amelia, bulong ni Selena, ang mukha'y isang pulgada na lang ang layo sa kanya, ay hindi lahat ng bagay na hawak mo ay para sa'yo. Isang iglap. Mabilis pa sa kidlat ang sumunod na nangyari. Itinulak siya ni Selena ng buong lakas. Natumba si Amelia. Ang likod ay tumama sa matigas na sahig. Bago pa man siya makasigaw, naramdaman niya ang isang matinding sipa sa kanyang tiyan. Isang sipa. 2, 3. Isang nakakabinging hiyaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Puno ng sakit at hindi makapaniwalang takot. Sinubukan niyang protektahan ang kanyang sinapupunan gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit napakabilis at napakalakas ni Selena. Para sa'yo to, di sigaw ni Selena. Ang bawat salita ay puno ng galit. Para sa lahat ng kinuha mo sa akin. Naramdaman ni Amelia ang pagkalat ng init sa pagitan ng kanyang mga hita. Ang puting bestida na suot niya ay unti-unting nagkukulay pula. Nandidilim ang kanyang paningin. Ang sakit ay hindi na maipaliwanag. Nakatayo lang si Selena sa kanyang harapan, hinihingal. Ang mukha ay walang bakas ng pagsisisi. Tiningnan siya nito na parang isang basurang itinapon sa sahig. Nagsimulang mag-unahan ang mga luha sa mata ni Amelia, hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa tanong na paulit-ulit sa kanyang isip. Bakit? Ang huling imaheng nakita niya, bago tuluyang lamunin ng dilim, ay ang pagtalikod ni Selena at ang paglakad nito papalabas ng pinto na para bang walang nangyari. Malamig ang sahig. At basa ang baby ko. The projections for the third quarter are promising, Sir Cross. Tumango si Nathaniel, isang maliit at kontentong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang conference table, napapaligiran ng mga board members ng kanyang kumpanya. Ang bawat isa sa kanila ay nakatingin sa kanya ng may paghanga at respeto. Ito ang mundo niya, ang mundong binuo niya. Ang Cross Tech Industries ay hindi na lang isang pangalan. Isa na itong simbolo ng tagumpay. At siya, si Nathaniel Cross, ang arkitekto ng lahat ng ito. Naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng makintab na mesa. Sinulyapan niya ito. Isang mensahe mula kay Amelia. Our little angel is waiting for you, Daddy. We love you. Kasama nito ang isang larawan mula sa ultrasound. Napangiti siya ng totoo. Hindi niya maikakaila ang sayang nararamdaman niya sa tuwing nakikita ang patunay ng kanyang magiging anak. Ito ang huling piraso para makumpleto ang perpektong larawan ng kanyang buhay. I'm on my way, my love. I love you both more than anything. Mabilis niyang reply. Itinabi niya ang cellphone at muling ibinalik ang atensyon sa pagpupulong. Good. I want the final reports on my desk by Monday. Let's wrap this up. Hindi niya natapos ang sasabihin nang muling mag-vibrate ang kanyang cellphone. This time it was a call. Isang hindi pamilyar na numero. Karaniwan ay hindi niya ito sinasagot. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya. He excused himself. Saglit lang. Tumayo siya at lumabas ng conference room. Sinagot ang tawag habang naglalakad sa pasilyo na may tanawin ng buong syudad. Hello, this is Nathaniel Cross. Sir, tumatawag po ako mula sa St. Luke's Medical Center. Is this regarding Mrs. Amelia Hartman Cross? Agad na nanlamig ang buong katawan ni Nathaniel. Yes. Bakit? Anong nangyari? Sir, kailangan niyo pong pumunta rito kaagad. Nagkaroon po ng emergency. Parang nabasag na salamin ang perpektong mundong kanina lang ay buong buo. Bago pa man makasagot ang nasa kabilang linya, ibinaba na niya ang tawag. Bumalik siya sa conference room. Kinuha ang kanyang coat at gamit. Something came up. The meeting is adjourned.
Malamig niyang sabi, hindi na hinintay ang kanilang mga tanong. Habang nagmamadali siyang tinatahak ang daan patungong parking lot, iisa lang ang tumatakbo sa isip niya. Isang pangalan na paulit-ulit na parang sirang plaka. Selena. Huwag mong sabihing tinuloy niya. Bulong niya sa sarili habang buong bilis na pinapatakbo ang sasakyan, bumubusina sa bawat kotseng humaharang sa kanyang daan. Ang pag-aalala niya ay hindi para kay Amelia, ito ay para sa sarili niya. Anong ginawa ng babaeng yon? Baliw ba siya? Paano kung may nakakita? Paano kung nagsalita si Amelia? Ang plano, ang lahat ng pinaghirapan nila. Pagdating niya sa ospital, ang eksenang bumungad sa kanya ay puro kaguluhan. Mga pulis, mga nurse na nagmamadali. Naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib. I'm Nathaniel Cross. Asan ang asawa ko? Si Amelia Hartman. Halos pasigaw niyang tanong sa front desk. Itinuro siya ng nurse sa isang direksyon. Nagmamadali siyang naglakad. Ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. At doon, sa dulo ng pasilyo, nakita niya ito. Hindi si Amelia, si Alexander Hartman. Nakatayo ito na parang isang estatwang gawa sa yelo. Ang mga kamay ay nasa likod. Ang mukha ay walang kakurap-kurap. Nang makita siya nito, walang nagbago sa ekspresyon nito. Ngunit naramdaman ni Nathaniel ang bigat ng tingin nito na tumusok hanggang sa kanyang kaluluwa. Mr. Hartman, si Amelia, ang anak namin. Kamusta sila? Nautal niyang tanong. Hindi agad sumagot si Alexander. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. The doctors are doing what they can for my daughter. Sagot nito. Ang boses ay kasing lamig ng hangin sa loob ng ospital. Gusto ko siyang makita. Sabi ni Nathaniel. Hahakbang na sana papunta sa emergency room. Ngunit hinarangan siya ni Alexander. Isang simpleng pag-angat lang ng kamay nito. Pero sapat na yon para mapatigil si Nathaniel. Stay away from my daughter. Hindi iyon isang pakiusap. Iyon ay isang utos, isang babala. Pero asawa niya ako. At sa tingin mo, hindi ko alam? Putol ni Alexander sa kanya. Hindi ko pa alam kung ano ang nangyari, Mr. Cross. Pero sisiguraduhin kong malalaman ko. At kapag nalaman ko kung sino ang may gawa nito sa anak ko, manalangin ka na lang na hindi ikaw ang taong yon. Iniwan siyang nakatayo roon ni Alexander, tulala at nanginginig. Ang takot na gumapang sa kanyang sistema ay higit pa sa anumang naramdaman niya sa buong buhay niya. Mabilis siyang tumalikod at naglakad patungo sa pinakamalapit na banyo. Nanginginig ang mga kamay niyang kinuha ang cellphone at idinial ang numero ni Selena. 2 ring lang, sumagot ito. Anong ginawa mo? Galit ngunit pabulong na sigaw ni Nathaniel. Sinira mo ang lahat. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang tawa. Isang malamig at walang pakialam na tawa. Sinimulan ko lang ang dapat matagal nang ginawa, Nathaniel. Sagot ni Selena. Ang boses ay puno ng tagumpay. Ngayon, panindigan mo kung saan ka lulugar. Ang penthouse office ni Alexander Hartman ay parang isang kuta sa kalangitan. Mula sa floor-to-ceiling glass windows, tanaw niya ang buong lungsod na parang isang maliit na laruan. Sa loob ng silid na yon, lahat ay nasa ayos, lahat ay may kontrol, katulad ng buhay niya. Ngunit ngayong gabi, ang karaniwang katahimikan ng kanyang opisina ay nababalot ng isang nakakakilabot na tensyon. Hindi siya umuwi. Mula sa ospital, diretso siya sa Hartman Tower. Ang pagdadalamhati ay para sa mga mahihina. Ang galit, kapag ginamit ng tama, ay isang sandata. At si Alexander Hartman ay isang bihasang mandirigma. Sa gitna ng kanyang opisina, isang malaking holographic screen ang nakabukas. Dito nakalatag ang lahat ng impormasyon tungkol kina Nathaniel Cross at Selena Drake. Ang kanilang mga bank account, mga ari-arian, ang bawat koneksyon, ang bawat kahinaan. Ilang oras na siyang nakatayo roon,
hindi gumagalaw. Pinapanood ang pagdaloy ng data na parang isang general na nagpaplano ng kanyang susunod na atake. Nakuha niyo na ba? Tanong niya nang hindi lumilingon. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may talim. Yes, sir. Lumapit ang kanyang pinagkakatiwalaang Chief of Security at inabot sa kanya ang isang tablet. Ito ang full, unedited security footage mula sa waiting lounge ng ospital. Kinuha ito ni Alexander. Hindi niya pinansin ang mga unang bahagi. Itinuon niya ang pansin sa eksaktong sandali. Una, nakita niya ang pagpasok ni Selena, nakita niya ang maikling pag-uusap, at pagkatapos, nakita niya ang brutal na pag-atake, ang pagtulak, ang mga sipa, ang pagbagsak ng kanyang anak. Isang ugat ang pumitik sa kanyang sentido. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa tablet, halos mabasag ito. Ang imahe ng kanyang nag-iisang anak, duguan at walang malay sa sahig, ay parang isang punyal na bumaon sa kanyang puso. Ngunit hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. I-rewind mo, utos niya. Bago pumasok ang babaeng yan, sinunod ng kanyang tauhan. Sa screen, nakita nila ang pasilyo sa labas ng lounge. Ilang sandali bago pumasok si Selena, isang lalaki ang lumitaw mula sa kabilang direksyon. Si Nathaniel Cross. Mabilis ang kanilang pag-uusap. Walang audio ang footage, ngunit malinaw ang kilos. May iniabot na isang pirasong papel si Nathaniel kay Selena. Pagkatapos noon, tinapik ni Nathaniel ang balikat nito bago mabilis na umalis. Ilang segundo lang ang lumipas, pumasok na si Selena sa lounge. Ang piraso ng papel. Malamang, ang numero ng kwarto kung nasaan si Amelia. Kaya pala, hindi lang ito isang simpleng away ng kerida, ito ay isang sabwatan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Alexander. Ngayon, kumpleto na ang larawan. Sir, sabi ng kanyang tauhan, malinaw na kasabwat si Cross. Pwede na nating isumite ito sa pulis. Tumingin si Alexander sa kanyang tauhan. Ang kulungan ay isang paraiso kumpara sa kung ano ang gagawin ko sa kanila. Itinaas niya ang tablet. I-edit mo. Tanggalin mo ang parte ni Nathaniel. Ang gusto kong makita ng mundo ay ang pag-atake lamang ni Selena Drake. Nagulat ang kanyang tauhan. Pero sir, yan ang pinakamabigat na ebidensya laban kay... Gawin mo ang sinabi ko. Putol ni Alexander. Ang boses ay hindi na mapag-usapan. Itago mo ang orihinal na kopya. Huwag mong ipapakita kahit kanino maliban sa akin. Gagamitin natin yan sa tamang panahon. Tumango ang tauhan at mabilis na umalis. Naiwan si Alexander na mag-isa. Ang mga mata ay nakapako sa nag-ielong imahe ng mukha ni Amelia sa sahig. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang lead counsel. Attorney DeMarco, simula niya. Sir Alexander, I'm so sorry to hear about... Ay save mo yan, sabi ni Alexander. May ipapagawa ako sa'yo. Gusto kong mag-file ka ng kasong sibil laban kay Selena Drake. Damages, 1 billion pesos. Natahimik ang abogado sa kabilang linya. 1 billion, sir? At para kay Mr. Nathaniel Cross, pagpapatuloy ni Alexander, na parang hindi narinig ang tanong. Gusto kong simulan mo ang isang hostile takeover ng Crosstech Industries. Gamitin mo ang lahat ng resources natin. Bilhin mo ang mga utang niya. Kausapin mo ang mga investors niya. I want him bankrupt by the end of the month. Sir, that's corporate annihilation. Precisely, sagot ni Alexander. Hindi ko sila gustong makulong lang. Gusto kong burahin sila. Gusto kong sirain ang kanilang kinabukasan, kalimutan ang kanilang mga pangalan. Ibinaba niya ang tawag at muling tiningnan ang imahe sa screen. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mukha ng kanyang anak sa display. Sisinggilin ko sila sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata mo, anak. Bulong niya sa katahimikan ng gabi. Uubusin ko sila hanggang sa wala nang matira. Ang digmaan ay nagsimula na. At sa digmaang ito,
Si Alexander Hartman ang nag-iisang hari. Ang unang iminulat ni Amelia ay ang mga mata niya sa isang puting kisame, amoy ng gamot, tunog ng mahihinang beep mula sa makinang nasa tabi niya. Ospital. Agad siyang napahawak sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang umbok doon. Buhay pa. Ang baby ko. Mahinang usal niya. Ang lalamunan ay tuyo. Isang kamay ang humawak sa kanya. Shh, anak. Nandito lang ako. Ang boses ng kanyang ama. Dahan-dahan niyang ibinaling ang ulo. Nakaupo si Alexander Hartman sa tabi ng kanyang kama. Ang muka ay pagod, ngunit ang mga mata ay alerto. Sa likod nito ay nakatayo ang dalawang bodyguard. Dad, don't talk. Magpahinga ka. Sabi nito sa malumanay, ngunit may awtoridad na boses. Pumasok ang isang doktor. Ngumiti ito sa kanya. Welcome back, Mrs. Cross. You gave us quite a scare. Ang anak ko po, Doc. Okay lang ba siya? Ito lang ang tanging mahalaga para kay Amelia. Your baby is a fighter just like you, sabi ng doktor. Nalagay siya sa peligro at kailangan nating i-monitor ng maigi ang kalagayan mo for the next few months. But for now, stable na kayong dalawa. Isang malalim na hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Amelia. Kasabay nito, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimulang dumaloy. Umiyak siya hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa pasasalamat. Buhay ang anak niya. Iyon ang milagro. Nang makaalis ang doktor, naiwan silang muli ng kanyang ama. Pinunasan nito ang kanyang mga luha gamit ang isang panyo. It's okay, Amelia. It's over. I will handle everything, sabi ni Alexander. Si Nathaniel, Dad, nasaan siya? Tanong niya. Ang boses ay basag. Hinahanap ng puso niya ang kanyang asawa. Kailangan niya ito ngayon. Isang anino ang dumaan sa mga mata ng kanyang ama. He's not here. Bakit? Hindi ba niya alam? Kinuha ni Alexander ang isang iPad mula sa bedside table. May kailangan kang makita para maintindihan mo. Nag-aalangan si Amelia, ngunit ipinakita pa rin sa kanya ng ama ang isang video. Kinilabutan siya. Iyon ang security footage. Pinanood niya ang sarili niyang katawan na bumagsak. Pinanood niya ang bawat sipa ni Selena. Pinanood niya ang pagkalat ng dugo sa kanyang damit. Paulit-ulit, na parang isang masamang panaginip. Napasigaw siya at itinulak palayo ang iPad. Itigil mo yan, Dad. Please. Kailangan mong makita ang katotohanan, Amelia. Ito ang ginawa niya sa'yo, mariing sabi ni Alexander. Bakit? Anong kasalanan ko sa kanya? Humahagulgol na tanong ni Amelia. Wala kang kasalanan. Halimaw siya. At si Nathaniel? Umiling si Alexander, puno ng pagkasuklam. He wasn't there. Iniwan kanyang mag-isa sa gitna ng panganib. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Amelia. Iniwan siya sa pinakamahalagang araw ng check-up nila. Bakit? Nang sumunod na araw, habang sinusubukan ni Amelia na kumain, isang nurse ang pumasok na may dalang simpatya sa mga mata. Ma'am, pasensya na po sa abala. Pabulong na sabi ng nurse. Alam ko pong bawal, pero baka gusto niyong makita. Iniabot ng nurse ang cellphone nito. Nag-aalangan man, ay kinuha ito ni Amelia. Ang nasa screen ay isang news article. Hartman heiress, brutally attacked in hospital. Mistress of husband, the Primaria. At sa ilalim nito, naka-embed ang video. Ang video ng pag-atake sa kanya. Nanginginig ang mga kamay niya habang nag-scroll pababa. Ang kanyang mukha, ang mukha ni Selena. Ang pangalan ni Nathaniel ay nasa lahat ng dako. Ang pribado niyang impormasyon, ang detalye ng kanyang pagbubuntis, lahat ay nakalantad para pagpiestahan ng publiko. Sino? Sino ang naglabas nito? Tanong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Hindi sumagot ang nurse.
Ngunit alam na ni Amelia, siya ay naging isang iskandalo, isang palabas. Ang pinakapribado at masakit na sandali ng kanyang buhay ay naging isang national headline. Nang bumalik ang kanyang ama, hinarap niya ito. Dad, anong ginawa mo? Bakit nasa balita ang lahat? It's called justice, Amelia. Para malaman ng lahat ang ginawa nila sa'yo. Kalmadong sagot ni Alexander. This is not justice. This is a circus. Pinapanood ako ng buong mundo, Dad. Ginawa mo akong biktima sa mata ng lahat. Sigaw niya. Ang galit ay namumuo sa kanyang dibdib. I am protecting you. Giit ni Alexander. Tumaas na rin ang boses. No, you're controlling me. Kinokontrol mo ang lahat. Ganti ni Amelia. Ayoko nito, Dad. Please, itigil mo na. Gusto ko lang ng katahimikan. They declared a war, Amelia, when they touched you. I will give them one. Maring sabi ni Alexander, hindi matinag. Napatulala na lang si Amelia. Naramdaman niya ang mga pader na palapit sa kanya. Ang pagmamahal ng kanyang ama ay parang isang hawlang ginto. Pinoprotektahan siya, oo. Ngunit kinukulong din. Biglang nagring ang cellphone ng ama niya na naiwan sa mesa. Nakita niya ang pangalan sa screen. Nathaniel. Aabutin na sana niya ito. Isang desperadong pagnanais na marinig ang boses ng kanyang asawa, na marinig ang kanyang paliwanag. Ngunit mas mabilis ang kanyang ama. Kinuha nito ang telepono at walang alinlangang pinindot ang decline. Pagkatapos ay hinarap siya nito, ang mga mata ay nagbabaga. He is not welcome here. He is not welcome in your life anymore. Ako ang bahala sa kanya. Napayuko na lang si Amelia at napahawak sa kanyang tiyan. Naramdaman niya na parang nalulunod siya sa sarili ni kanyang trahedya. At ang taong dapat ay kanyang tagapagligtas ay ang siyang humihila sa kanya pababa. Ang tunog ng isang nabasag na baso ang gumising sa katahimikan ng opisina ni Nathaniel. Galit niyang ibinato ang kanyang baso ng whiskey sa pader. Ang mamahaling alak ay dumaloy na parang dugo sa puting pintura. Damn it! Sigaw niya sa kawalan. Isang linggo pa lang ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente sa ospital, ngunit parang isang taon na ang dumaan. Ang Crosstech Industries, ang imperyong binuo niya mula sa wala, ay unti-unting gumuho sa kanyang harapan. Nagsimula ito sa isang tawag, pagkatapos ay isa pa. Hanggang sa naging sunod-sunod na. Ang mga investors ay biglang nag-pull out. Ang mga malalaking kontratang malapit ng mapirmahan ay biglang kinansela. Ang bangko ay tumatawag para bawiin ang kanyang mga loan. Ang bawat pinto ay nagsasara. Alam niya kung sino ang may kagagawan nito. Si Alexander Hartman. Ang matandang yon ay hindi gumagamit ng bomba para sirain ang kanyang kaaway. Gumagamit ito ng pera at impluensya, mga sandatang mas nakamamatay. Kinuha niya ang kanyang cellphone at muling sinubukang tawagan si Amelia. Diretso lang ito sa voicemail, gaya ng dati. Sinubukan niya ang landline sa bahay nila, wala ring sumasagot. Hinarang na siya ng tuluyan. Sir? Sabi ng kanyang sekretarya mula sa intercom. Ang boses ay nanginginig. Nasa linya po si Mr. Tanaka. He's pulling out his shares. Sabihin mo wala ako. Sigaw ni Nathaniel at sinuntok ang kanyang mesa. Wala na siyang magawa. Para siyang isang kapitan ng isang lumulubog na barko, walang magawa kundi panoorin ang pagpasok ng tubig. Sa gitna ng kanyang desperasyon, isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isip. Ang simula at, malamang, ang magiging wakas ng lahat ng ito. Selena. Kinuha niya ang kanyang susi at mabilis na umalis ng opisina. Hindi na pinansin ang mga nag-aalalang tingin ng kanyang mga empleyado o kung sino man ang natitira sa kanila. Nagmaneho siya papunta sa isang lugar na matagal na niyang hindi binabalikan. Isang murang motel sa isang eskinita sa Stamesa, malayo sa kinang ng Makati. Ang amoy ng alikabok at lumang sigarilyo ang sumalubong sa kanya.
Kumatok siya sa pinto ng room 204. Bumukas ito ng bahagya. Ang magandang mukha ni Selena ay sumilip. Ngayoy may itim sa ilalim ng mga mata at bahid ng pagod. "Nathaniel," sabi nito. Walang gulat. Itinulak niya ang pinto at pumasok. Ang kwarto ay magulo. Mga balat ng chichirya, mga bote ng alak at isang laptop na bukas sa isang news site kung saan nakabalandra ang mukha ni Amelia. "Tingnan mo ang ginawa mo," sabi ni Nathaniel. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng galit. "Masaya ka na? Sinira mo ang lahat. Ang plano." "Ang plano?" Tumawa si Selena ng mapakla. "Ang plano natin ay para sa ating dalawa, Nat. Pero mukhang masyado ka nang nasanay sa pagiging isang cross. Nakalimutan mo na yatang isa ka ring Drake." Ang mga salitang iyon ay tumama kay Nathaniel. Drake. Ang apelyido na matagal na niyang itinakwil. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang alaala ay bumalik na parang isang alon. 2 bata, 9 gulang, nakaupo sa isang maruming bangketa sa tondo. Pareho silang gutom. Siya si Nathaniel Drake, isang payat na batang lalaki na laging may galos sa tuhod. Ang kasama niya ay si Selena, ang palaban niyang kapitbahay. "Paglaki ko," sabi ng batang si Nathaniel, "yayaman ako. Bibili ako ng malaking bahay. Hindi na tayo ulit magugutom." Tumingin sa kanya si Selena. Ang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste. "Paano?" "Hindi ko alam," sagot niya. "Pero gagawin ko kahit anong paraan." Hinawakan ni Selena ang kamay niya. "Tayo ang magtutulungan, Nat. Tayong dalawa laban sa mundo." Ang pangakong yon ang naging pundasyon ng lahat. Sila ang nagtulungan. Si Selena ang gumawa ng paraan para makapasok siya sa isang magandang eskwelahan. Siya ang nagtrabaho para may maipambayad si Nathaniel sa mga proyekto. At nang makilala ni Nathaniel si Amelia Hartman sa isang business event, sila rin ang bumuo ng pinakamalaki nilang plano. "Hindi ito ang plano, Selena," muling giit ni Nathaniel, pabalik sa kasalukuyan. "Ang usapan, aakitin ko siya, papakasalan. Pagkatapos, dahan-dahan nating kukunin ang kontrol. Hindi ganito, hindi marahas." Tumayo si Selena at hinarap siya. "Gaano katagal pa, Nat? Ilang taon pa ako magiging anino mo lang? Habang siya, dinadala ang anak mo, ang anak na dapat ay sa akin? Hindi mo naiintindihan ang ginawa mo," sabi ni Nathaniel, napasabunot sa sariling buhok. "Binigyan mo ng dahilan si Alexander para wasakin tayo at ginagawa na niya. Kaya nga kailangan mo nang pumili, Nathaniel." Sigaw ni Selena, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Saan ka ba talaga lulugar? Sa kanila, sa perpekto at mayamang mundo nila, o dito, sa akin, sa kung saan tayo tunay na nanggaling? Natahimik si Nathaniel, hindi siya makasagot. Biglang tumunog ang telebisyon sa sulok ng kwarto. Isang breaking news. Isang reporter ang naguulat sa harap ng Hartman Tower. At kinumpirma na nga ng legal team ni Mr. Alexander Hartman na nagsampa sila ng kasong sibil laban kay Mrs. Selena Drake. Ang hinihinging danyos perwisyo, 1 bilyong piso. Nanlaki ang mga mata ni Selena. Napalunok si Nathaniel. 1 bilyong piso. Hindi na ito tungkol sa pera. Isa na itong deklarasyon. Isang hatol ng kamatayan sa kanilang kinabukasan. Tumingin si Nathaniel kay Selena at sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang babaeng minahal niya, kundi ang babaeng magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Tumayo siya. "Aayusin ko to," sabi niya, mas para sa sarili niya kaysa kay Selena. Umalis siya ng kwarto, iniwan si Selena na umiiyak. Habang naglalakad siya palayo, alam ni Nathaniel na hindi lang ang kanyang kumpanya ang nawawasak. Ang kanyang buong pagkatao, ang pundasyong binuo sa kasinungalingan, ay nagsisimula ng gumuho. Lumipas ang mga araw na parang mga anino
sa loob ng suite ng ospital. Pinayagan ng umuwi si Amelia, ngunit pinili ng kanyang ama na manatili muna siya roon kung saan ligtas siya. Ang bawat sulok ay binabantayan ng mga bodyguard, ang bawat tawag ay sinasala. Para siyang isang porselanang manika na itinago sa isang kahon na salamin. Gabi-gabi, pinapanood niya ang balita. Pinapanood niya ang unti-unting pagbagsak ni Nathaniel, ang pagsasara ng cross-tech, ang pag-freeze sa mga ari-arian nito, ang kahihiyan. Isang bahagi niya ang nakakaramdam ng hahe. Nararapat lang yan sa ginawa niya. Ngunit may isang bahagi sa kanya, isang munting tinig sa kanyang puso na nagsasabing may kulang, may mali. Masyadong perpekto, masyadong malinis ang kwento. Si Selena ang demonyo, si Nathaniel ang duwag na kasabwat, at ang kanyang ama ang kabalyerong tagapagligtas. Parang isang script ng pelikula. Ang pagdududa ay nagsimulang tumubo sa kanyang isip. Isang maliit na binhi na dinidiligan ng bawat oras ng pag-iisa. Naalala niya ang mga maliliit na bagay, ang paraan ng pag-iwas ni Nathaniel kapag tinatanong niya tungkol kay Selena. Ang isang text message na aksidente niyang nakita noon, isang simpleng ingat ka mula kay Selena, na sinabi ni Nathaniel ay tungkol lang sa trabaho. Hindi. Hindi lang duwag si Nathaniel. May higit pa rito. At ang kanyang ama, sa sobrang pagnanais nitong protektahan siya, ay tila may itinatago. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Isang hapon, habang ang bodyguard na nagbabantay sa kanyang pinto ay nag-CR, kumilos si Amelia. Hindi niya ginamit ang cellphone na bigay ng kanyang ama. Mayroon siyang isang lumang teleponong itinago niya sa ilalim ng kama, isang bagay na itinabi niya para sa sentimental na mga kadahilanan. Mabilis niyang idinial ang isang numero mula sa kanyang memorya. Ito ay numero ni David, ang pinuno ng IT department ng Hartman Corp. Isa ito sa mga taong pinagkakatiwalaan niya, isang scholar ng kanyang yumaong ina. Utang nito ang kanyang buhay at karera sa mga Hartman. Sumagot ito sa unang ring. Hello? David? Si Amelia to. Pabulong niyang sabi. Ma'am Amelia, gulat na sabi nito. Kamusta na po kayo? Narinig ko po ang nangyari. Nag-aalala po kami sa inyo. Okay lang ako, David. Pero may kailangan ako sa'yo. Isang pabor na hinding-hindi pwedeng malaman ni Dad. Natahimik si David sa kabilang linya. Ma'am, delikado po yan. Mas delikado kung mabubuhay ako sa kasinungalingan, mariing sagot ni Amelia. Kailangan kong makita ang lahat ng footage mula sa ospital noong araw na yon. Ang lahat, David. Walang bawas. Alam kong kaya mong kunin ang orihinal na file mula sa server. Isang mahabang katahimikan. Narinig ni Amelia ang mabigat na paghinga ni David. Ito ay isang malaking panganib para sa trabaho nito. Hindi ko kayang suwayin si Sir Alexander, ma'am. Sabi ni David, ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Pero mas hindi ko kayang mabuhay sa kasinungalingan, lalo na kung para sa inyo. Nagkaroon ng pag-asa sa puso ni Amelia. Magpapadala po ako ng isang encrypted file sa lumang email address niyo. Pagpapatuloy ni David. Bukas na bukas din. Pagkatapos niyo pong i-download, mag-self-destruct po ito. Ma'am, mag-iingat po kayo. Salamat, David. Salamat, sabi ni Amelia. Ang luha ay nagbabadyang tumulo. Kinabukasan, nakiusap si Amelia sa nurse na kung maari ay bigyan siya ng isang oras na mag-isa. Sa tulong ng gamot na pampakalma, ang mga bantay niya ay medyo naging kampante. Gamit ang isang laptop na itinago niya, binuksan niya ang kanyang lumang email. Nandoon na nga. Isang file na walang pangalan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagda-download ito. Nang matapos, pinindot niya ang play. Ang pamilyar na pasilyo ng ospital. Nakita niya ang sarili niyang pumasok sa lounge, masaya at walang kamalay-malay. Pagkatapos, ang eksenang nagpabago sa lahat. Mula sa kaliwa, lumitaw si Selena.
Ngunit mula sa kanan, may isa pa. Si Nathaniel. Napahawak si Amelia sa kanyang bibig. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Nagtagpo ang dalawa sa gitna ng pasilyo. May sinabi si Nathaniel. Pagkatapos, may kinuha siya sa kanyang bulsa, isang maliit, nakatuping papel, at iniabot ito kay Selena. Tumango si Selena. Tinapik ni Nathaniel ang balikat nito. Isang tapik na parang nagsasabing, "Gawin mo na." Pagkatapos ay mabilis na umalis si Nathaniel, habang si Selena naman ay huminga ng malalim bago buksan ang pinto ng lounge kung saan siya naghihintay. Pinindot ni Amelia ang pause, ang papel, ang tapik, ang sabwatan. Hindi lang ito pangiiwan. Hindi lang ito pagtataksil ng isang asawa. Ito ay isang plano. Plinano nila ito. Ang pag-atake sa kanya, sa anak nila. Isang alon ng pagkahilo at pagkasuklam ang bumalot sa kanya. Mabilis siyang tumakbo papunta sa banyo at sumuka ng sumuka hanggang sa wala nang mailabas. Ang sakit. Ang sakit ay 10 beses na mas matindi kaysa sa mga sipang tinanggap niya. Dahil ang sugat na ito ay wala sa kanyang katawan. Ito ay nasa kanyang kaluluwa. At ang kanyang ama, alam nito. Alam niya ito mula pa sa simula. At itinago niya ito sa kanya. Ginamit niya ang katotohanan ito bilang isang baraha, isang sandata para sa kanyang sariling digmaan habang hinahayaan siyang maniwala sa isang mas maliit na kasinungalingan. Ginamit siya. Napaupo si Amelia sa malamig na sahig ng banyo. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan na para bang iyon na lang ang natitirang totoo sa mundo. Ang pagtataksil ni Nathaniel ay isang punyal sa kanyang likod. Ang paglilihim ng kanyang ama ay ang pagpihit sa punyal na yon. Wala siyang kakampi. Wala siyang mapagkakatiwalaan. Siya ay lubos at ganap na nag-iisa. Ang amoy ng pagkabulok ay nanunuot sa bawat sulok ng motel room kung saan nagtatago si Selena. Ilang araw na siyang hindi lumalabas, nabubuhay sa instant noodles at mumurahing alak. Ang tanging kasama niya ay ang paulit-ulit na pag-uusig ng balita sa telebisyon. Selena Drake, tinaguriang hospital harpy, patuloy na pinaghahanap ng mga awtoridad. 1 bilyong piso, halaga ng kasong sibil na isinampa ng mga Hartman. 1 bilyong piso, natawa siya ng mapakla. Kahit sa 10 buhay niya, hindi niya mababayaran yon. Iyon ang punto. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagpapahiya, sa pagdurog. Ang mga credit card niya ay hindi na gumagana. Ang bank account niya ay na-freeze. Ang mga taong dati niyang tinatawag na kaibigan ay hindi na sinasagot ang kanyang mga tawag. Mag-isa na lang siya. Itinakwil ng lahat, maliban sa isa. Kinuha niya ang kanyang burner phone at idinial ang pamilyar na numero. Si Nathaniel. Kailangan niyang subukan. Ngunit gaya ng inaasahan, diretso lang ito sa voicemail. Ibinato niya ang telepono sa pader. "Duwag!" sigaw niya. "Matapos ang lahat, iiwan mo lang ako sa ere." Napaupo siya sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa mabahong kama. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na screen ng telebisyon. Nakita niya ang isang babaeng pagod, gutom, at puno ng galit. Hindi ito dapat ang kinahinatnan niya. Sumariwa sa kanyang isipan ang isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot. Siya, 20 taong gulang, nakahiga sa isang banig sa loob ng kanilang barong-barong. Katabi niya ang isang maliit na sanggol, ang kanyang anak, na hirap huminga. Mataas ang lagnat nito. Kailangan itong isugod sa ospital. Pero wala silang pera. Kahit 1 sentimo. Nagmamakaawa siyang nakiusap sa kanyang mga kapitbahay. Naglakas loob siyang kumatok sa mga mayayamang bahay sa malapit na subdibisyon, ngunit walang tumulong sa kanya. Tiningnan lang siya na parang isang pulubi, isang istorbo. Namatay ang kanyang anak sa kanyang mga bisig pagsapit ng umaga. Ang sakit ng alaalang iyon ay kasing sariwa pa rin ng dati. Iyon ang araw na namatay din
ang isang bahagi ng kanyang pagkatao. Iyon ang araw na isinumpa niya na hindi na siya muling magiging mahina at walang kapangyarihan. At si Amelia Hartman, si Amelia ang kumakatawan sa lahat ng kinamumuhian niya. Ang babaeng isinilang na may gintong kutsara sa bibig. Ang babaeng hindi kailanman mararanasan ang mamili sa pagitan ng gamot at pagkain. Ang babaeng nakuha ang lalaking pinangarap niya. Hindi siya papayag na matapos ang lahat ng ganito. Kung babagsak siya, isasama niya si Nathaniel. Isang ideya, isang desperado at mapanirang ideya ang nabuo sa kanyang isip. Ito na ang kanyang huling baraha. Tumayo siya, naligo, nag-ayos ng sarili hanggat kaya niya. Pinilit niyang ibalik ang dating kumpiyansa sa kanyang anyo. Pagkatapos ay kinuha niya ang natitirang pera sa kanyang pitaka at tumawag sa isang kaibigan sa media, isang tabloid reporter na may utang na loob sa kanya. May ibibigay ako sa iyong scoop, sabi niya sa telepono. Mas malaki pa sa inaakala mo. Magkita tayo sa lobby ng Grand Hotel. 1 oras mula ngayon. Magdala ka ng kamera. Pagkatapos, tinawagan niya si Nathaniel gamit ang ibang numero. Sa pagkakataong ito, sumagot ito. Sino to? Tanong ng pagod na boses ni Nathaniel. Nat, ako to, sabi ni Selena. Ginawa ang kanyang boses na parang umiiyak at kaawa-awa. Please, kailangan nating mag-usap. Huling beses na. Pagkatapos nito, hindi na kita guguluhin. Susuko na ako sa pulis. Gusto ko lang magpaalam ng maayos. Narinig niya ang pag-aalinlangan ni Nathaniel. Saan? Sa lobby ng Grand Hotel. Please, Nat. Para sa pinagsamahan natin. Pumayag si Nathaniel. Alam niyang kakagatin nito ang pain. Masyado itong duwag para hayaan siyang mahuli nang hindi nalalaman kung ano ang sasabihin niya. Dumating si Selena sa hotel bago si Nathaniel. Umupo siya sa isang sofa sa gitna ng lobby. Tinitiyak na kitang-kita siya. Ilang sandali pa, nakita niya ang reporter na palihim na pumuwesto sa di kalayuan. Ang kamera ay nakatago. Nang dumating si Nathaniel, ang gulat at inis ay bakas sa mukha nito. Bakit dito? Sabi mo ba? Shh! Sabi ni Selena. Tumayo siya at lumapit dito. Sandali lang to. Hinawakan niya ang kamay ni Nathaniel. Natatandaan mo pa ba ang mga pangarap natin? Selena, ano ba to? Iritadong tanong ni Nathaniel. Pilit na binabawi ang kanyang kamay. Ngunit hinigpitan ni Selena ang hawak. Ito na. Huminga siya ng malalim at isinigaw ang mga salitang magiging eding lason sa buhay ni Nathaniel. Hindi mo kami pwedeng talikuran, Nathaniel. Sigaw niya, sapat na para marinig ng lahat ng tao sa lobby. Agad na napunta sa kanila ang atensyon. Paano na ang magiging anak natin? Nakita ni Selena ang pagbabago sa mukha ni Nathaniel. Mula sa inis, naging gulat, at nauwi sa purong lagim. Nanlaki ang mga mata nito, napatingin sa paligid, at nakita ang mga taong nakatingin sa kanila. Ang iba ay naglalabas na ng cellphone para kumuha ng video. Ang flash ng camera mula sa reporter ay gumuhit sa hangin. Ano? Anong pinagsasabi mo? Pautal-utal na sabi ni Nathaniel. Pilit siyang hinihila palayo sa atensyon. Ang katotohanan. Lalo pang nilakasan ni Selena ang kanyang boses. Ang mga pekeng luha ay nagsimibog. Nagsimula nang dumaloy sa kanyang pisngi. Buntis ako, Nathaniel, at ikaw ang ama. Ngayon na wala ka ng pakinabang kay Amelia, itatapon mo na lang din kami. Tapos na ang eksena. Naitanim na niya ang bomba. Binitawan niya si Nathaniel at mabilis na tumakbo papalabas ng hotel. Habang tumatakbo siya palayo, narinig niya ang kaguluhan, ang mga tanong, ang bulungan. Alam niyang kasinungalingan ang sinabi niya. Ngunit sa mundong ito, minsan ang pinakamalakas na sandata ay hindi ang katotohanan, kundi ang iskandalong kayang wasakin ang isang pangalan. At sa gabing iyon, sa loob ng kanyang silid sa ospital,
Pinanood ni Amelia Hartman ang lahat sa telebisyon. Ang mukha ni Nathaniel na puno ng gulat. Ang mga headline na nagsisimula nang lumabas online. Isang buntis na King Fu, isang anak sa labas. Napatingin siya sa sarili niyang sinapupunan. At sa gitna ng lahat ng sakit, ng lahat ng pagtataksil, isang kakaibang emosyon ang lumitaw sa kanyang puso. Hindi galit, hindi lungkot, isang malamig at nakakabinging katahimikan. Pagkatapos, isang maliit, halos hindi mahahalata, at mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nakarating na siya sa dulo, sa pinakailalim, at mula roon, wala nang ibang daan, kundi ang paakyat. Kinabukasan matapos ang iskandalo sa Grand Hotel, nagising si Amelia na may kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Wala na ang bigat, ang pagkalito, ang sakit. Napalitan iyon ng isang malinaw at matatag na determinasyon. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagiging biktima. Naligo siya, nagbihis ng isang simpleng puting bestida, at inayos ang kanyang sarili sa harap ng salamin. Ang babaeng tumingin pabalik sa kanya ay hindi na ang parehong babae mula sa isang linggo na ang nakalipas. Ang mga mata niya ay may bakas pa rin ng lungkot, ngunit meron na ngayong kislap ng bakal. Gusto kong makausap ang aking ama, sabi niya sa bodyguard na nasa labas ng kanyang pinto. Hindi ito isang pakiusap, isa itong utos. Wala pang isang oras, dumating si Alexander Hartman. Ang mukha nito ay gusot dahil sa galit mula sa bagong balita. Inaasahan niyang dadatnan ng kanyang anak na humahagulgol na nangangailangan ng kanyang tulong. Ngunit ang nakita niya ay si Amelia na kalmadong nakaupo sa isang silya, naghihintay sa kanya. Ang suite ng ospital ay malinis at ang hangin ay hindi na mabigat sa kalungkutan, kundi sa isang matinding katahimikan. Amelia, anak, nakita mo ba ang balita? Huwag kang maniwala sa sinasabi ng babaeng yon. Isa lang yung desperadong, I know, Dad. Putol ni Amelia sa kanya. Ang boses ay matatag. Natigilan si Alexander. Umupo ka, sabi ni Amelia. Itinuro ang silya sa tapat niya. Nag-aalangan man, sumunod si Alexander. Ito ang unang pagkakataon sa buhay niya na naramdaman niyang hindi siya ang may kontrol sa isang silid. Hinayaan ni Amelia na manatili ang katahimikan ng ilang sandali. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa ilalim ng unan at inilapag ito sa mesang nasa pagitan nila. Pinindot niya ang play. Ang pamilyar na video. Ngunit sa pagkakataong ito, ang buong bersyon. Ang pagtatagpo ni Nathaniel at Selena. Ang pag-abot ng papel. Ang tapik sa balikat. Kitang-kita ni Amelia ang pagbabago sa mukha ng kanyang ama. Hindi gulat, kundi pagkakahuli. Ang reaksyon ng isang taong alam na nabisto na ang kanyang sekreto. Nang matapos ang video, hindi nagsalita si Alexander. You knew, sabi ni Amelia. Hindi ito isang tanong. Ito ay isang pahayag ng katotohanan. Alam mo mula pa sa simula, nakasabwat siya. Naplinano nila ito, pero itinago mo sa akin. Amelia, ginawa ko lang yon para protektahan ka. Depensa ni Alexander. Ang boses ay bahagyang tumaas. Masyado ka nang nasasaktan. Hindi mo nakakayanin pa ang karagdagang sakit. Ang sakit? Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Amelia. Anong alam mo sa sakit, Dad? Akala mo ba ang mga sipa ni Selena ang pinakamasakit? Hindi. Ang pinakamasakit ay ang mabuhay sa isang kasinungalingan. Ang pinakamasakit ay ang malaman na ang dalawang lalaking pinakamahalaga sa buhay ko ay pareho akong niloko. Yumuko si Alexander. Walang maidepensa. Ginamit mo ang sakit ko para sa digmaan mo. Pagpapatuloy ni Amelia, ang bawat salita ay may bigat. Ginamit mo ako bilang isang piyesa sa chessboard mo. Ginawa mo akong sibulo ng iyong paghihiganti. Pero hindi mo ako tinanong kung ano ang gusto ko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang ama.
The games are over, Dad. May kinuha siyang isang dokumento mula sa drawer at inilapag ito sa tabi ng cellphone. Isang cease and desist letter na inihanda ng isang online na abogado. Iuurong mo ang lahat ng kasong sibil. Ititigil mo ang pag-atake sa media. Ititigil mo ang lahat. Ngayon din. Ano? Halos mapasigaw si Alexander. Baliw ka ba? Hindi natin sila pwedeng hayaang makatakas. Walang makakatakas. Mariing sagot ni Amelia. Pero lalaban ako sa sarili kong paraan. Hindi sa paraan mo. Hindi sa pamamagitan ng pera o impluensya, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Anong ibig mong sabihin? Ako mismo ang haharap sa kanila sa korte, sabi ni Amelia. Ako ang tatayong testigo sa kasong kriminal laban kay Selena at isasampa ko ang lahat ng ebidensya kasama na ang video na ito laban kay Nathaniel. Walang itatago, walang edit. Tinitigan ni Alexander ang kanyang anak na para bang ngayon lang niya ito nakita. Wala na ang marupok na prinsesa na kailangan niyang protektahan. Ang kaharap niya ngayon ay isang reyna na handa ng pamunuan ang sarili niyang laban. Hindi mo kaya, Amelia. Dudurugin ka nila roon. Akala mo, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Amelia. Wala na silang pwedeng kunin pa sa akin, Dad, dahil kinuha na ninyong lahat. At kapag wala nang pwedeng mawala sa'yo, doon ka nagiging pinakamalakas. Tumayo siya. This is my fight now. Pwede kang manood sa malayo bilang ama ko. Pero hindi ka pwedeng makialam bilang si Alexander Hartman. Isang tawag ang pumasok sa telepono ni Alexander. Ang kanyang abogado. Sinagot niya ito. Sir, tumawag po ang prosecutor's office. May bago raw pong testigo na lumutang at nagpresenta ng bagong ebidensya laban sa mag-asawang Cross. Ang pangalan po, Ma'am Amelia Hartman Cross. Napatingin si Alexander mula sa telepono papunta sa kanyang anak. At sa mga mata nito, hindi niya nakita ang kahinaan, kundi ang apoy. Ang parehong apoy na nagtulak sa kanya para buuin ang kanyang imperyo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Isang buntong hininga ng pagkatalo, ngunit may kasamang kakaibang paghanga. Sige, sabi niya, ang boses ay pagod. Gawin mo ang dapat mong gawin. Sa pag-alis ng kanyang ama, naiwan si Amelia sa katahimikan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang hangin sa kanyang baga nang walang bigat. Hawak na niya ang sarili niyang manibela. At ididirekta niya ito hindi tungo sa paghihiganti, kundi tungo sa katarungan. Ang loob ng korte ay siksikan at maingay. Ang bawat upuan ay okupado ng mga reporter, mga usisero, at mga taong sangkot sa kaso. Ang bawat bulong ay tila isang bubuyog na naghahanap ng atensyon. Ngunit nang bumukas ang pinto at pumasok si Amelia Hartman, isang biglaang katahimikan ang bumalot sa buong silid. Hindi siya pumasok na parang biktima. Ang kanyang paglakad ay may dignidad at layunin. Nakasuot siya ng isang simpleng navy blue dress. Ang buhok niya ay nakatali ng maayos. Ang tanging alahas sa kanyang katawan ay isang maliit na kwintas na may pendant ng salitang pag-asa. Ang mga mata niya ay nakatingin, diretso sa harapan. Hindi niya sinulyapan si Selena na nakaupo sa tabi ng abogado nito. Ang mukha ay payat at puno ng pait. Hindi rin niya tiningnan si Nathaniel na nakaupo sa likuran, sa pilitang ipinatawag bilang isang person of interest. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng halatang takot. Umupo siya sa tabi ng kanyang abogado, isang babaeng matapang at matalino na personal niyang pinili. Sa kabilang dulo ng silid, nakita niya ang kanyang ama, nakaupo sa unang hilera. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Tumango si Amelia, isang maliit na pagkilala. Tumango pabalik si Alexander, isang pagpapakita ng respeto. The prosecution calls Amelia Hartman Cross to the stand. Tumayo si Amelia. Habang naglalakad siya patungo sa witness stand,
Naramdaman niya ang daan-daang pares ng mga matang nakatutok sa kanya. Naramdaman niya ang bigat ng kanilang paghuhusga, ang kanilang awa, ang kanilang pagkamausisa. Ngunit sa kanyang isip, iisa lang ang mahalaga. Ang katotohanan. Can you please state your name for the record? Amelia Hartman Cross. Nagsimula ang pagtatanong. Sa simula, tungkol sa mga pangunahing detalye, ang kanyang pagbubuntis, ang araw ng check-up. Sumagot si Amelia nang may kalinawan at katatagan. Ang boses ay hindi nanginginig. Mrs. Cross, can you tell the court what happened inside the private waiting lounge on the afternoon of August 15? Tanong ng piskal. Huminga ng malalim si Amelia. Dito na magsisimula. Pumasok po si Miss Selena Drake. Isinalaysay niya ang lahat. Ang mga salita, ang pagbabago sa ekspresyon ni Selena, ang pag-atake. Hindi niya ito ikinuwento na parang isang biktima na humihingi ng awa. Ikinuwento niya ito na parang isang reporter na nag-uulat ng mga pangyayari. Malamig, tumpak. Nang matapos siya, ang abogado ni Selena ay tumayo. Objection, Your Honor. Hearsay and speculation. Sustained. Stick to the facts, Mrs. Cross, sabi ng hukom. Ang katotohanan po, Your Honor. Sabi ni Amelia, ang tingin ay lumipat sa hukom. Ay hindi nagsimula sa loob ng kwartong yon. Nagsimula po ito sa labas. Isang senyas mula sa piskal at ang malaking screen sa loob ng korte ay umilaw. The prosecution would like to present new evidence. A full, unedited CCTV footage secured by the witness herself. Ipinakita ang video. Ang katahimikan sa loob ng korte ay halos nakakabingi. Ang lahat ay napako ang tingin sa screen. Nakita nila ang pagtatagpo, ang pag-abot ng papel, ang tapik sa balikat. Isang malakas na ang narinig mula sa mga tao. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash. Ang abogado ni Selena ay napanganga. Si Selena mismo ay napatingin kay Nathaniel na may pagtataksil sa kanyang mga mata. At si Nathaniel ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Napayuko siya. Sinubukang itago ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang pagkakasangkot ay malinaw pa sa sikat ng araw. Ang video na yan, sabi ni Amelia, ang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ang nagpapatunay na hindi ito isang simpleng away. Ito ay isang plano, isang sabuatan para saktan ako at ang dinadala kong anak. Objection! Sigaw ng abogado ni Selena. Ngunit huli na. Ang pinsala ay nagawa na. Sa gitna ng kaguluhan, biglang tumayo si Selena. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kasinungalingan, kasalanan niya ang lahat. Sigaw niya na itinuro si Nathaniel. Pinangakuan niya ako. Sinabi niyang iiwan niya ang babaeng yan para sa akin. Para sa amin. Order in the court. Sigaw ng hukom. Ngunit hindi na mapigilan si Selena. Ang kanyang pagkakalma ay tuluyan ng nawala. Napalitan ng purong desperasyon. Alam niyo ba kung bakit ko ginawa yon? Humagulgol siya. Ang tingin ay lumipat kay Amelia. Dahil meron ka ng lahat. Lahat-lahat na lang. Samantalang ako namatayan ng anak dahil wala akong pambayad sa ospital. Namatay siya sa mga kamay ko. Kaya oo, ginawa ko. Ginawa ko dahil hindi mo deserve ang batang yan. Hindi mo deserve ang kahit na ano. Ang kanyang pag-amin ay parang isang kulog na yumanig sa buong korte. Ang kanyang mga salita, kahit puno ng lason, ay may bakas ng isang trahedyang hindi maikakaila. Napatingin si Amelia kay Selena. At sa unang pagkakataon, ang nakita niya ay hindi isang halimaw. Nakita niya ang isang babaeng winasak ng sistema, isang babaeng nalunod sa sarili niyang sakit. Hindi nito binabawasan ang kanyang kasalanan, ngunit nagbigay ito ng isang mas malinaw na larawan. Katahimikan, pinukpok ng hukom ang kanyang gavel. Order! Order!
2 pulis ang lumapit kay Nathaniel at agad siyang pinusasan dahil sa malinaw na ebidensya ng sabwatan. Hindi na siya pumalag, para siyang isang manikang walang buhay. Si Selena naman ay napaluhod na lang sa sahig, umiiyak ng walang tigil habang dinadampot siya ng mga gwardiya. Nang matapos ang lahat, ang hukom ay nagbigay ng kanyang hatol. Guilty. Si Selena Drake ay napatunayang nagkasala sa salang frustrated murder na may kaakibat na mahabang pagkabilanggo. Si Nathaniel Cross naman ay agad na isinailalim sa kustodya para harapin ang hiwalay na kaso ng conspiracy. Tapos na. Tumayo si Amelia. Habang naglalakad siya palabas ng korte, ang mga reporter ay nagkakagulo. Sinusubukang kumuha ng kanyang pahayag. Ngunit hindi siya huminto. Sa labas, ang sikat ng araw ay sumalubong sa kanya. Huminga siya ng malalim. Hindi siya nakaramdam ng saya. Hindi siya nakaramdam ng paghihiganti. Ang naramdaman niya ay kapayapaan. Isang kabanata ng kanyang buhay ang nagsara. At sa pagpihit ng pahina, sa ilalim ng asul na kalangitan, naramdaman niya sa wakas na siya ay malaya. 1 taon. 1 taon na ang lumipas mula ng araw na yon sa korte. Ang mga sugat ay hindi pa tuluyang naghihilom, ngunit ang mga pilat ay naging paalala ng kanyang natuklasang lakas. Si Selena Drake ay nasa loob ng kulungan, nagbabayad para sa kanyang mga kasalanan. Si Nathaniel Cross, matapos ang isang serye ng mga ay nawalan ng lahat, ng kanyang kumpanya, kanyang kayamanan, at ang kanyang kalayaan. Naglalaho na ang kanyang pangalan sa publiko, nalimutan na. Si Alexander Hartman ay nanatili sa kanyang tabi, ngunit hindi na bilang isang nagkokontrol na ama. Natuto siyang magtiwala. Natuto siyang bumalik sa pagiging isang mapagmahal na lolo. Sa isang malaking hall na puno ng makukulay na lobo at bulaklak, nakatayo si Amelia sa gitna ng entablado. Hawak niya ang isang mikropono at sa tabi niya, nakaupo sa isang high chair, ay ang kanyang anak. 1 taong gulang na ngayon. Isang malusog at masayahing batang babae na may maningning na mga mata at malusog na tawa. Pinangalanan niya itong Pag-asa. "Magandang gabi po sa inyong lahat," sabi ni Amelia, ang boses ay kalmado at buo. 1 taon na ang nakalipas, halos mawalan ako ng lahat. Ang aking asawa, ang aking pamilya, at halos ang aking buhay at ang buhay ng aking anak. Tiningnan niya ang kanyang anak na nakatingin sa kanya ng may paghanga. Ang sugat na muntik sumira sa akin ay ang naging daan para mahanap ko ang aking tunay na lakas. Patuloy niya. Mula sa aking sakit, ninais kong bumuo ng isang bagay na makakatulong sa iba. Isang lugar kung saan ang mga kababaihan, lalo na ang mga ina, ay makakahanap ng kanlungan at tulong. Ipinakilala niya ang logo sa likod niya. Kaya't ipinagmamalaki ko pong ipakilala sa inyo ang The Haven Foundation. Malakas na palakpakan ang bumati sa kanyang anunsyo. Ang kanyang ama ay nakaupo sa unang hilera. Ang mga mata ay puno ng pagmamalaki at may bahid ng luha. Hindi na siya nakatira sa mansyon ng kanyang ama. Bumili siya ng isang maliit, ngunit maluwag na bahay na may hardin sa likod. Ito ang kanyang sariling kanlungan, ang kanyang sariling simula. Bawat umaga, gumigising siya sa sikat ng araw at sa tawa ng kanyang anak. Hindi na siya naghahanap ng pagpapahalaga mula sa iba. Natagpuan na niya yon sa kanyang sarili. Ang pagiging ina ay nagbigay sa kanya ng layunin. Ang pagtatayo ng pundasyon ay nagbigay sa kanya ng direksyon. Isang hapon, habang naglalaro sila ng kanyang anak sa parke, lumapit si Alexander. May dala itong isang malaking teddy bear. "Lola's here!" Masayang sabi ni Alexander, kiniliti ang kanyang apo. "Lolo?" Pagtatama ni Amelia, tumatawa. "Sabi mo, Lolo." Umupo ito sa tabi niya sa bench. "Paano mo nagagawa yan, anak? Pagkatapos ng lahat ng nangyari, paano ka pa rin nakakakita ng kabutihan?"
Hinaplos ni Amelia ang buhok ng kanyang anak. Dahil sa kanya, Dad, at dahil natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi ang paghihiganti. Ito ay ang pagpapatawad at ang pagbabago ng sakit sa isang bagay na makabuluhan. Minsan, nailangan kong durugin ang isang tao para lang protektahan ka. Malungkot na sabi ni Alexander. Pero ikaw, nagawa mong itayo ang sarili mo nang hindi sinisira ang iba. Mas malakas ka kaysa sa akin, Amelia. Ngumiti si Amelia. Iba lang ang paraan natin, Dad. At ngayon, natututo na tayong magkasama. Tiningnan ni Alexander ang kanyang apo. Pagkatapos ay kay Amelia. Proud ako sa iyo, anak. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Dad. Sagot ni Amelia. Sa gabing iyon, habang pinapatulog niya ang kanyang anak, inawit niya ang isang lumang kundiman. Ang kanyang anak ay mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Ang mga munting kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang daliri. Ang lahat ng nangyari ay nagbago sa kanya. Ngunit hindi siya naging matigas. Naging matalino siya. Naging matatag. Hindi niya kailanman malilimutan ang sakit na pinagdaanan niya. Ngunit hindi na ito ang kanyang pagkakakilanlan. Siya si Amelia Hartman Cross, isang ina, isang tagapagtatag, isang babaeng bumangon mula sa abo. At ang kanyang kwento ay hindi natapos sa pagtatapos ng paghihiganti, kundi sa simula ng isang bagong pag-asa.